May napuntahan kaming isang lalaki na ang kanyang pinaglalagyan ay parang asong itinali. Nawala daw ito sa katinuan nung ito ay 20 anyos pa lamang. At ngayon na matanda na siya, ay nakatali pa rin siya. Pero bakit nga ba siya sa ganito nakalagay at hindi sa maayos? Matanda na ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay wala na. Mayroon daw itong mga kapatid pero hindi rin siya napupuntahan. At ang tanging nag-aalaga rito ay ang kanyang ikalawang ina. Pero ang problema, namomroblema na rin ito sa pag-aalaga o pag-aaruga sa kanya. Dalian nyo, ipamintal nyo si Nuno. Maulian pa na. Ay, wala. Ngayon matanda na kami, makaya ko ba yan? No, ito, kapatid rin naman to, tao naman to. Ba't pinabayaan nila? Tay, ano pong pangalan niyo po? Diyos lalo. Opo, si nanay. Margie. Okay, kayo po ay mag-asawa. Opo. Okay, so ngayon po kaya po kami nandito dahil nga po doon sa lalaking itinali. Okay, gaano na po katagal na ganun yung sitwasyon ni Kuya? 20 years. 20 years na. So ngayon ilang taon na po siya? 40 plus na po. 40 plus, so grabe, 20 years na. Kayo po ay na lamang dalawa ang nag-alaga sa kanya. Opo. Okay, kamusta po ang buhay tayo? Ano pong hanap buhay niyo? Wala man. Kakakonto na, kakon ko may maintain. Kaya karoon na yung bulan ko sa yung kandero. Kasarang nabi. Senior. Okay, so dahil senior na po si tatay. Okay, bakit nyo po itinali na lang ng ganon si kuya? Nawawala. Ay kung saan nagalagaw, kuntiin nga doog. Ti lambot yan sa sinyo, sa sulan. Ti kloloy kasi mo, dotal katamon din karnap to hay kabiro uli namon. Di na namon nakita sa atresita. Okay, so sa madaling sabi, siya po ay pag nakawala, gumagala kung saan, hindi na nakakabalik, hindi na Pulis umuwi. lang nagadakop siya. Okay, nung 20 years old po siya, hindi nyo po siya napacheck up man lang, walang nagdala sa mental Hindi hospital. pa check up ko nga sir. Opo. Kasi wala lang ko si Maymo. Tako may gasto ko na. Balagya ko masing may karbaw man ko to na. Pagbaka, yung balagya ko. Ubus man. Kasi wala ka Maymo doon. Wala na ko si Painonot. Okay, Wala na Painonot doon. mayroon po ba kayong mga anak pa, mga kapatid na pwedeng makatulong sa kanya? Ang balong na ako makakaon eh. Hindi man mag-i-account sila. Abulig. So may mga kapatid, ibig sabihin mga kapatid pa po ito, ilan po yung magkakapatid? Pigado mas labi. 4. 5. Apat na 5. So pigado, mahirap din ang buhay. Opo. Pigado man. Okay, pero ang ano ko po is, nakatali siya doon. Hindi siya pwede sa loob ng bahay dahil naninira. Hindi na pang ginaperde na. Okay. Pangaboy na to sa unan. Bala dalon na kontiin. Oo. Okay. Panira Loloy nga. kasi mo. Panira ng mga gamit. Okay, ito komento ko lang po kasi yung itsura po nung Bahay. pinaglalagyan niya ay para sa akin, ito sa akin lang naman po. Sakit. Ang sakit. Masakit na makita mo kasi tao. Hindi siya hayop na parang hayop na ikinulong doon sa parang kulungan na ng aso. Oh, Gaano po ka ano sa inyo yun? Natitiis Sa ako na mo? luoy mo dahil ko. Ti anong timuabi ay pigado ta. Mm. Ay kung imo buhian. Ako luluoy. Mm. Ti paano lang ay gakon din sa marble. Lambot sa banga. Sa kanang sulan. Sa ninyo. Sa kanpate, wala ko imo. Kaya ang imo nga kuan nga kwarta,
Gasto pa sa Gasto ko lang siya sa O, pangita. pangita siya. Okay. So, wala po bang chance na baguhin natin yung kinalalagyan niya? Para hindi po ganun. I mean, Yun nga ang hinihingi ko po sa mga kapatid. Okay, Puntahan so, nila dito. kayo po ay Tsaka nangihingi- tulong-tulungan namin. nangihingi po kayo sa mga kapatid niya para Opo. matulungan. Opo. Kasi para, ano po, hindi po ganun yung kalagayan Ayun nga. niya. Kasi para sa akin po, tao ito at hindi siya hayop Hayop. na itatali natin. So kayo po ay walang maayos na hanap buhay dahil matanda na. Si nanay, kayo po ay ano po hanap buhay niyo? Nagtitinda ng mga gulay-gulay Para may pangkain para po kayo. mapangkain kami. Mm. O, yun. Pangbili ng bigas. Mm. At saka another needs nga na magamit dito sa loob ng bahay. Kagaya ng mga bitsin, sabon. Yun. Kaano po kasakit sa inyo tayo na makita yung anak niyo na ganun ng sitwasyon? Masakit ka. Masakit man na sa akong dahil. Pati anong kulabi. Ay kung buhian mo, akong gindako malibog. Wala mo silang kapangita, ako mo lang. Lalambot kayo sa mga talon kung maling duog. Te, kululuoy ka, ginagot mano ko kapangita. Di mo makita, galing marbelon siya. Te, sipon mo, galakat mo na siya. Sa Barrio Nibi. Yun na, tinalipan. Te, wala ko memo. So, Di, talian paano mo po lang. yung pagkain? Pagkain namin, binibigyan po siya. Halin. Halin, tigre. Kau na. Oo. Oo, sel mo. Nari, kau na. Kau na. Suwagaan ka nun, sa'yo. Suwagaan ka nun. Kami niyo, dire. Dire lang na. Kaya mag-almusal kami, magkape kami, binibigyan siya. Tapos kunin lang yung plato, ayusin, hugasan. Tapos mamaya naman pagtanghali, kunan na naman siya ng pagkain, pakainin naman siya ulit. Ganun na lang ang ginawa namin. Wala na. Kasi ang ano po dito, mamaya puntahan po natin yung sitwasyon niya. Kailangan kasi nito, dahil nakita ko na rin naman kanina, kailangan niya talaga ng maintenance, maintenance, gamutan. Opo. Yun po yung pinakamahal din na isa sa mga medication dito sa ating bansa, Opo. yung mental health. So ito yung pinakamahal din. Ang gamot pa lang niyan, yung tablet, maabot na ng 90 pesos to 99 pesos ang isa. Dalian nyo, ipamintal nyo si Nuno. Maulian pa na. Ay, wala. Ngayon matanda na kami, makaya ko ba yan? Ako nga, nanginginig na yung katawan ko. Magsi-16 ako next year. Nanginginig na yung katawan ko, maghanap tuusin. Bayaan ko ang responsibilidad ko sa kanila. Uwi ko sa mga anak ko, buhay na ko. Sila, o paano ito? Kapatid rin naman to, tao naman to. Ba't pinabayaan nila? Itinali po siya dahil Lumalakad na hindi marunong umuwi. oo. Tapos, So ibig sabihin po pag nakalabas siya, bahala na kung saan siya mapunta. oo.
Gaano na po siya katagal na nakaganyan? 20 years po na. 20 years na. Opo. Tagal na. Opo. Pero bakit dito nyo po siya inilagay? Kasi po, pag isinama namin sa loob, hindi pwede dahil pati kami sinasaktan. O, isa pa dyan, di kakabantay, baka mamaya may bunal. O, ako nga, binatokan ako dito ng plato, nagbigay ako ng pagkain eh. O di, wala na ako nagatag kumpiyansa. Sabi ko sa mister ko, gawaan na lang natin ang bahay sa labas. Kasi lahat natin ng gamit dito, sinisira. Lahat. Di pag alis namin, mamugon kami. O kaya, halimbawa, noong araw may garab pa. Nag-aani kami para i-ano rin sa buhay namin kung anong dapat gamitan. Nag-aaral pa yung mga anak namin din, yung may mga pamilya. Hanggat ngayon, ganon pa rin siya. Di wala. Okay. Kagawa. Paano po, umulan o umaraw, dyan siya? Oo, binibihisan ko. Pagka umulan, nilinisan ko bisa ng damit. O, yun lang. Paano po yung pagtulog niya dyan? Diyan, nilagyan ko ng unlan at saka kumot. Opo. Sinisigaan ko dito sang dapong o lamok. Tinitingnan ko rin mula alas 6, alas 7, tinitingnan ko kung naandyan pa siya hanggang alas 12, hanggang madaling araw. Halos araw-araw tinitingnan ko kasi pag nawala, hindi na namin mahagila kung saan na siya. Ilang bisis na to nawala, hindi lang 30 bisis. Doon namin kinuha sa river side sang Isulan. Okay. Tapos lahat ng bayan pinablatter ko para makita. Nawala ito ng 9 days, 10 araw. Hindi talaga namin nakita, nagtago sa gubat. Mabuti may nakakita na babae ng gulay, nakita yung paa, nakalabas. So, dyan yun na rin po siya pinaliliguan? Opo. Okay. At saka yung dumi, alis ko lang. Kasi napansin ko po, nakakadena siya. Oo. Okay. Yung kadena niya, nakatali po sa bayawang. Oo, sa baywang. Teka, may malaking aso doon. Okay. Hindi na siya mga Ano po ang pangalan niya? Si Diosdado Junior Agoro. Pag tinanong niyo siya, nakakausap naman. Hindi na. Hindi na siya nagsasalita. Iba. Pero nagsasalita siya dyan, iba-iba yung kinikwento niya. Okay. Ano pong... Tungkol sa mga classmate niya, mga relatives niya. Ilang taon na po siya? Mga 40 na plus. Eto. 40 na plus? Oo po. Paano po nag-start siya nagkaganyan? Graduate high school daw. Oh, matagal na. Opo. Okay, tapos hindi na po siya naipagamot sa mental hospital? Hindi na po. Pa-check up namin ito kay Pinggoy. Nilistahan kami ng gamot. Ano siya, naggaling. Opo. Sandali lang. Kasi dapat continuous po yung pag-ano. Ngayon, wala na kami pambiling gamot kasi ano lang naman ang hanap buhay namin. Yun na lang. Tapos ginagamot na lang namin ng herbal-herbal. Ganun na lang. Wala na. Nakikita naman ng mga relatives itong mga mayaman. Wala rin silang choice kung ano ang gagawin. Sabi niyo po, siya ay mayroong mga kapatid sa unang asawa ni tatay. Opo. Kamusta po? Hindi nila nadadalaw? Paminsan-minsan lang. Kung minsan, isang taon, hindi naman nila pinupuntahan. Nasaan po sila? Andyan lang sila sa bayan ng Nurala. Mayroon silang maliit na itiri. Tapos yung isang kapatid doon sa taas, disabled rin. Hindi rin makatayo. Pero maraming anak. Okay. Ito talaga ang pinoproblemahan ko. Sa buhay naming mag-asawa, pag wala ito, okay kami. Kasi ako, pagka mga hanap buhay ako, okay naman kami sa ulam at sa bigas. Ito, pag halimbawa, mawala na si mister, anong gagawin ko dito? Hindi ko naman kaya to alagaan pag ako lang kasi sinasaktan ako. Sambunutin ka dyan. Siya po ba ay may nanay pa? Wala na, namatay na. Matagal na. Matagal na po? Opo. Okay. Nung namatay yung unang asawa, kaya nag-asawa po ulit kayo po yun? Opo. Kasi pareha kaming widow. Ngayon ako, mayroon kong pamilya sa una kong asawa. Siya, marami po siya anak sa asawa. Nag-widow kami. Nag-married kami 2005. So, nakikita rin po ng mga kapatid niya na itong ganitong Opo. Sinasabi ko sa kanila, tingnan nyo naman, tulungan nyo po ako. Maiya tayo sa tao. Kayo, kaya na ninyo yan. Kasi wala naman rin kayong anak. Sarili lang naman yung alagaan ninyo. Paminsan-minsan naman ako naghingi ng malaking halaga. Kayo na lang mag-isip-isip kung ano ang gagawin natin dito. Ayusin ba natin to o pabayaan nyo na lang sa akin to?
Linggo, nakita nila sa Facebook. Nagpunta sila dito. Dala sila ng noodles at saka Sabi ko, naalala nila kasi nakita ng mga... Okay. Hindi po ba pwede kayong mag-usap ng pamilya niya? Siyempre yung mga kapatid, mag-usap kayo kung ano talaga yung gusto niya para po sa kanya. Oo, kinakausap ko naman sila, hindi naman sila nagpapansin. O, anong gawin natin dito? Pag meeting kayo, ilang kayo magkapatid, mayroon pa sa Maynila. O, anong gawin natin dito? Si papa ninyo matanda na. Inayaan lang naman nila ako, wala naman silang pakialam. Nagagalit sila kasi strikta daw ako, nagagalit ko. Natural, nagagalit ko sa kanila dahil naghihingi ako ng tulong. Kahit man lang magbisita sila dito isang linggo, naandyan lang sila. Liguan, dalhan nila shampoo, sabon. Kasi tao rin naman to eh. Hindi naman to hayop. Pinabayaan lang nila sa akin. Oh. Yan ang magawa ko. Ang tatay hindi naman makatrabaho ng maigi dahil matanda na. Ako naman ang nag-aalaga pag araw, kasi ako naman hanap buhay. O, nagtatanim ako ng palay doon, nagsali sa mga nagpakyaw. Pag uwi ko, bili bigas, bili ulam. Okay, kasi baka meron lang hindi po pagkakaunawaan kasi hindi rin natin na ikita yung side ng mga kapatid niya. Baka may gusto rin silang sabihin, o baka may tampo rin ba sila? Oo, sila mag-usap nila, papa nila. Kasi, sa akin, mag-usap po kayo. Mag-usap kayo ng pamilya kung paano gagawin sa kanya. Matagal ko naman sila kinakausap, hindi naman sila nagpapansin. Opo, para at least, kasi, Diyos ko, tao po ito. Hindi tao po ito nga, hayop. sabi ko nga sila. Na nakaganito. Bawal nga yan sana talian, sabi ko nga sa kanila. Yung itsura po ng pamamahay niya, dapat hindi ganito. Kaya nga, nung araw, maganda to dahil kaya ko pa. Yung aso ko na niya, yung bahay ng aso. Maganda pa. Dito na. Doon sa mga kapatid, kayo rin po ang makakatulong. Kayo mag-usap kayo ng pamilya para at least maresolba nyo po ito. Huwag nyo hayaang Kasi masakit po, makita na ganyan. Sa akin talaga. Na tao yan eh, hindi dapat siya naririto. Magtulong-tulong, mag-usap kayo ng maayos. Para at least, hindi po ganito. Kasi kung makikita nyo, hindi po siya hayop. Hindi ako sabihin nila na ako lang lagi sunod-sunod sa kanila. Dapat kung ano ang dito, puntahan man nila, paano to papang, paano to mamang, ganito. Hindi man sila makiusap. Baka lang po, patayin ko mag-usap na lang po kayo. Anyway, so ito po ay itinali na ng mahabang panahon dyan. Hindi po ba nagsusugat yung ganito niya? Di-check ka rin man. Wala pong sugat? Wala man. Okay. Kasi tinitingnan, maano man yan, maluag. Hindi naman yan masikip. No? Choice. Pray na lang kung nang pray. Sana Lord, may makakita nitong mga tao na maawa. Ganito. Ito na lang sabi ko, ibubuhay ko sa kanya. Mabuti lang, hindi ako magkasakit. Kung magkasakit ako, paano siya? Hindi na siya makakain dito. Walang bigas, walang bukaw-bukaw o kung ano man ang makita ko doon na 10 piso, 20 piso, ibili ko ng pansahog sa gulay. Kung gulay, marami. Kahit talbos ng kamuting kahoy, kaya ko lutuin. Kung wala namang sahog, ano naman ang gawin ng tao? Itapon. Kasi matanda na rin po siya. Magsisenyor na rin siya. Kaya nga, sabi ko, paano na lang yan? Nakakausap niyo po siya? Hindi nga siya maistorya ng mataro. Sige nga po, try nyo nga po. No! Tingnan mo, no, marami kang bisita, no? Tingnan mo. Hindi na siya sumasagot. Hindi mo na siya makausap ng maigi. Ganito na lang siya. Pag gutomon siya, hindi naman yan sumasigaw na, pakainin niyo ko, ganito, ganun. Wala lang imik. Yun lang. Ikaw na lang makaramdam na may isip. Pakainin mo na lang siya. Liguan. Ganito. Tinatanong ko lagi sa papa dahil ang papa ang naiiwan, hindi man siya makapamugon pa, nga kakain na sinuno. Anong pinakain mo? Mayroon doon bulad sa basket, mayroon akong linuto na takway, bigay mo mamaya ha. Sama kayo magkain. Kasi ako pagka madaling araw pa lang, umaalis na ako, naglalako na ako ng mga gulay. O kaya naghahanap na. Kasi ito po ay, ito po ay kailangan ang gamutan po nito talaga ay sa mental. Kaya mga doktor po yung noon, nakakalam yun kasi may kaso po kami ng ganyan na tinutulungan din natin. So, yung ganyan po ay dapat ang pamilya muna ang kailangan
mag-usap-usap kayo, ang pamilya, para at least alam niyo yung gagawin. Wala pong ibang magmamalasakit dito, Opo. kundi ang pamilya. Kung wala mang makatulong, pamilya pa rin yung mag-asikaso lahat, kasi kadugo yan eh. Oo nga. 'Di ba? Yung mga kapatid, alam niyo, masakit din para sa inyo makita niyo yung kapatid niyo nakatali, Kaya nakalagay dito, na parang aso na Aso. itinali. Buti pa yung aso. Hindi naman po rin tama. Mm. So, ngayon, ang gagawin niyo po, no, mag-usap-usap kayong yung Ako, makausap. Okay. Oo. Ganito na lang po, mag-usap pa rin kayo kasi wala naman pong masama at yung bang walang hindi Oo. problemang hindi masusolusyonan. Oo. Kung hindi kayo mag-uusap ng maayos, isang tabi niyo yung pride. Oo. Huwag kayong magsabong, kumbaga. Oo. Isipin niyo po muna si kuya. Mga, Kasi sabi ko sa kanila. Ilang taon na lang isipin natin, magsi-60 na siya. So, yung ilalagay niya sa mundo, kapag ka siya ay, kumbaga, napagamot, Po. at least mabigyan ng gamot, tamang gamot, naiinom niya yon, kahit nakaupo lang hindi yan dyan naalis, kasi normal na yung isip niya kahit paano. Kaysa nakatali, umulan o umaraw, nandito po. Ano Kaya po? nga, sabi ko sa kanila, punta kayo dito sa bahay, usap-usap tayo nila papa. Gawa natin ang paraan, gawin natin maigi yung bahay ni Nuno. Hindi sila nagpapansin, si papa nila, ano naman ang gagawin dahil matanda na, hindi na kami, ultimo hayop, hindi na kami makapapalaki. Nagpapalaki kami nung mga bata pa kami, yun ang ginawa namin ng bahay. Sige po. Ano po ngayon, wala na. ganito na lang para at least mahaano nila, no? Ito naman po, gagawin namin para at least magkausap po kahit kami na yung mamagitan para po mapaayos lang natin yung kalagayan ni Kuya. Ano po yung gusto niyo pong sabihin sa mga anak niya? Wala naman akong sama na loob sa kanila. Gusto ko rin man magtulong habang buhay hanggat buhay pa ako. Ginagawa ko naman lahat ang mabuting ni Nuno. O, pinapakain ko naman yan, pinapapaliguan. Hinahanapan ko naman ang pagkain. Buhay na lang ba ako maganito dito? Hindi sila naawa? O, yun ang ibig ko sabihin. Puntahan nila ang kapatid nila at saka tulungan. Yun ang ibig ko sabihin sa kanila. Kung problema, kahit anong oras sila kung nila puntahan dito, o ganito gawin natin hanggat makaya natin gawin. hanap buhay, talagang mahirapan kang ipagamot ang bata. Pero kung ito po ay naipagamot sana noong araw, nung 20 years old pa lang siya, naipagamot na natin siya, o naipagamot nyo po, maaring naging normal yung pag-iisip niya. Pero ito kaya pa ito, basta may mainom lang siyang gamot na mag-i-stay siya dito sa bahay. Okay. Ang gusto ko lamang ay para din kami naman ay makatulong po sa inyo, no? Dahil nakikita ko po na medyo hindi nagkakaintindihan ang pamilya, ang mga kapatid po ni mga kapatid niya sa unang asawa niyo po. Ang nakikita ko pong solusyon ay mag-usap-usap kayo dahil wala pong ibang makakatulong para po sa kanya kundi ang pamilya muna. Hindi mo rin gusto na nakikita ng gano'n pero nahihirapan ka lang. Opo. Yung side naman ni ate, ayaw din naman talaga nila sigurong makita na gano'n ng kapatid nila. Pero walang magawa dahil pigado, mahirap din ang buhay. Opo. Kaya ang ano po doon ay magkasundo-sundo po kayo, no? Para maipaggamot, no? Madala sa mental hospital. Kahit na matanda na siya para sa akin, kahit matanda na siya basta hindi na siya hindi na siya ganun ang sitwasyon niya, makasalita na siya, makapagawa na siya, di okay. Mapapasalamat rin ako sa Panginoon na matulungan ko nila. Mayroong taong nakakita na magtulong sa amin.
Na at least pag halimbawa mawala naman lang kami, pasalamatan nilang ay si Madir maayo to kay gintulungan gid kami niya pagpaayo kay Nuno kay wala man namon ginasapak. Okay. Ayun ang buot ko hanggang doon. Kasi hindi niya talaga siya anak dahil anak siya sa unang asawa ni tatay. Kahit hindi ko anak, nagmamalasakit po ako. Kahit hindi ko anak, anak ko rin dahil araw-gabi sama kami. Kumbaga, minahal niyo na po dahil... Oo, mahal ko siya. Kahit nga hindi ako makakain, sabihin ko pa sa tatay niya, pinakain mo na ba yung tinatalian mo doon? O ako, wala pa ako almusal, tanghali na. Pero sinasabi ko pa rin na, pinapakain mo na ba si Nono? Mayroong ulam doon na tuyo sa basket at saka gulay, linuto ko, binigyan mo na ba? Pag hindi niya binigyan, nagagalit ako. Bahala ako magutuman dahil doon, marami ako makain doon ng mga prutas. Siya doon, ano na lang ang gagawin doon pag namatay na yan sa gutom? Kaya natin ipalibing yan. So, masakit din po sa inyo na nakikita nung ganun. Opo, masakit. Noon pa, nung araw pa pagsama namin, yun nga kinakausap po yung mga kapatid dahil ganito, ganun, tulungan namin. Hindi naman sila nagpapansin. Ano sila na ito una, pag-ayad na. Oo, Ayad na sa mo. nakaano na siya mo. Ay, bulong na siya, namin gamit nung araw. Hindi na ako magliwat nga mabuang ako, siling niya, ti. Okay na siya, nagapanglibor na siya. Limit lang sa kabulan. Nagbalik. Nung naipagamot po siya, nung may maintenance. Tama. Mahirap talaga ang sitwasyon. Okay, ganito po. Magbibigay ako ng tulong. Dahil kami po ay, alam niyo mga kababayan, from Davao City, dumadayo lang kami dito sa Cotabato. Dito malayo po. So, hindi agad kami biyahe or what. So, kaya ang hinihiling ko sa kanila para matulungan ay sila po mismo at yung mga kapatid na mag-usap-usap para madala sa mental hospital. Po kayo mag-away-away, no? Maaring nasabi po ni nanay yung mga gusto niyang sabihin para sa mga kapatid. Pero minsan ito po yung nagiging daan para po sila ay magkasundo-sundo at maging maayos. Ito po, ibibigay ko sa inyo itong 8,000 pesos para magamit niyo po kung sakaling dalhin siya sa Davao, sa SPMC. Makapagpa-check up. Salamat po. Hindi ko akalain na madarating kayo dito magtulong sa amin. Sa akin po at saka sa aking asawa. Dahil hindi na kami makakita ng trabaho. Yun siguro ang hinihiling ko sa Panginoon. Lord, buligi man kami. Paano namin si Nuno mapagamot? Wala nang nakakita ang ibang tao. Wala na ba talaga? Sana may makakita man lang nito para hindi kami masyadong mahirapan. Po mga kababayan, at again, sa mga kapatid po, magpusap-usap po kayo. Maring ito po yung maging daan para magkasundo-sundo kayo at matulungan nyo po yung kapatid po ninyo. Kasi wala pong ibang tutulong, kundi ang pamilya po muna ang manguunawa sa sitwasyon po na kalagayan nila. Salamat po and God bless po sa inyo. Bye-bye.